Mga kababayan, balikan po natin yung naging development nung issue patungkol dun sa Secret Gentleman's Agreement ng China at ni dating Pangulong Duterte. Ipapakita ko po sa inyo yung mga naging balita at na tignan po natin, pag-aralan natin kung consistent po ba or kung sino ba ang mali dito at kung kasalanan pa ba ito ng Pangulong Marcos Jr. Kung bakit ganun nila pagsalitaan at ganun na lang nila hindi po katanggap-tanggap yung mga narinig ko na mga sinabi nila kay PBBM. Una pong pumutok yung balitang yan, yung gentleman's agreement na yan o sinasabing secret deal, nung isinuwalat ito ng China. Nung inamin ng China na meron silang secret agreement with Pangulong Duterte. Ayan, pinapakita ko naman po sa inyo yung balita. So, sinuwalat ng China ang patungkol sa agreement na yan nila kay dating Pangulong Duterte. Ayan po yung mga balita. Kinumpirma po yan ni Harry Roque na dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Again, isinuwalat ng China yung agreement and then kinumpirma ni Harry Roque. Pagkatapos, eventually, dininay naman ito ni Panelo. Sabi diyan, Panelo denies Duterte's gentleman's agreement with China. So, tinatanggi nila. Nilalaglag nila yung China. Sinasabi na walang ganon or hindi totoo yon. Pati si Roque, nilaglag nila. Sumunod niyan, sumang-ayon si Pangulong Duterte sa sinabi ni Panelo at dininay din po niya yung gentleman's agreement. Sabi diyan, Duterte denies gentleman's agreement between Philippine China on West Philippine Sea. So, inopost ni dating Pangulong Duterte at ni Panelo ang isinuwalat ng China at ni Harry Roque. So, sila po nagkokontrahan. And then eventually, ininsist po ng China, iginiit ng China na meron ngang gentleman's agreement. Ayan no? China insists gentleman's agreement under Duterte administration. So, inamin ng China, kinumpirma ni Roque, tinanggi ni Panelo, itinanggi din ng dating Pangulong Duterte, ngayon naman ipinilit ng China na meron talaga. And then eventually, inamin din ni dating Pangulong Duterte. Ayan, sabi dyan sa balitang yan, inadmit ni dating Pangulo yung kasunduan na may kinalaman sa Ayungin Shoal with President Xi Jinping ng China. And then eventually, lumabas pa ang balitang ex-President Duterte, China confirmed, ayan, basahin nyo, kinumpirma nila yung agreement na hindi nila i-repair ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So, nakikita nyo yung development mga kababayan. Sinuwalat ng China yung agreement, kinumpirma ni Harry Roque, dininay ni Panelo, dininay ni former President Duterte, and then ipinilit ng China na meron talaga, and then eventually umamend or inadmit ni Pangulong Duterte na meron nga ganon. Ayan, nakikita niyo po yung mga balita. Idininay, inamin, idininay, inamin. Ayan, sabi dito, Duterte-China deal violated Philippine Constitution. Arbitral award according to expert. At ang sabi ni Justice Carpio, gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa China will lead to Philippine losing Ayungin Shoal. Ayan po. Eto matindi mga kababayan. Nung nag-react na po ang Pangulong Marcos Jr., patungkol po sa gentleman's agreement niya, eto po yung naging pahayag niya. Kinilabutan po siya. Nagbigay lamang po siya ng statement bilang Pangulo dahil hindi nga po niya alam yan, hindi siya na-brief patungkol dyan, kaya yun po yung naging pahayag niya. Pero ano pong naging tugon ng dating Pangulong Duterte? Eto po, pakinggan po natin kung ano yung mga sinabi ng dating Pangulong Duterte kay PBBM. Para po sa akin, masakit po ng mga salita ito. Eto na po. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Wala kayong alam lahat. Puro bangag. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka talagang ginagawa mo na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. Anong ginawa mo doon? Nagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Ayun, napakinggan natin mga kababayan, Grabe po yung mga binitawang salita ng dating Pangulong Duterte. Na papagod na po ako. Ako personally, napapagod na ako sa mga ganyang salitaan. Sa ganyang walang respeto at
Ewan, I don't know about yung mga kababayan, ako po'y nauumay na sa ganyan. No? Parang nakaka-prostrate, nakaka-stress, nakakadismaya na ganyan yung naririnig natin sa dating Pangulong Duterte. Na tila parang kasalanan pa ng Pangulong Marcos na nagbigay siya ng pahayag bilang Pangulo, nagbigay siya ng reaksyon sa sinasabing agreement na yon, no? Parang walang karapatan ang kasalukuyang Pangulo na magbigay ng statement patungkol dyan. Hindi naman responsibilidad ng Pangulo na kausapin ng personal ang dating Pangulo, no? Kasi nga, una sa lahat, dapat yung dating Pangulo, yung kanyang grupo or yung team niya ang nag-brief, no? Ang nagpaalam sa kasalukuyang Pangulo ngayon patungkol dun sa agreement na yon. Kapag aalis ang isang Pangulo at may papalit sa kanya, lahat ng mga agreement, binibrief yan. Binibrief or binibigay, pinapaalam sa susunod na Pangulo para hindi siya nagugulat. Kaso walang ganung nangyari. Hindi nila pinaalam sa kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. ngayon, yung ganung agreement. Ngayon, nung nagulat ang Pangulong Marcos Jr. at nagpahayag na kinalabutan siya sa agreement na yon, ayun po ang naging reaksyon ng dating Pangulong Duterte. Masasakit na salita ang binitawan niya sa kasalukuyang Pangulo. Ay, nakakaumay at nakakapagod na po yung ganyan, mga kababayan. Ang gulo naman po kasi ng mga statement nyo, dating Pangulong Duterte, paiba-iba, inconsistent. Una, tinatanggi, tapos inamin. Tapos ngayon, nag-react ang kasalukuyang Pangulo, ganang mga salita ang maririnig ng mga Pilipino mula sa inyo. Parang, ewan ko mga kababayan, ano, parang ang problematic, no? Paano kaya tayo uusad, no, bilang isang bansa pag ganito? Yung mga dating former president naman, when Pinoy stepped down, when PGMA stepped down, hindi sila naging ganun kaingay, no? Nirespect nila yung pumalit sa kanila, no? Kahit pa sinampahan sila ng mga kaso, hinarap nila yung mga kaso, no? Kahit hindi nila kaalyado yung kasalukuyang Pangulo kung saan sila ang ginigisa at kinakasuhan. Hindi sila nag-ingay ng alam mo, hindi sila nag-ingay na magdudulot or magre-resulta sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi sila nanawagan ng paghiwalay ng Mindanao. Hindi sila gumawa ng mga issue or hindi sila nag-ingay para lamang magkaroon ng animosity or hidwaan ng mga Pilipino. Pero ngayon, ito po yung nangyayari sa atin. Hindi po ba? Ito pa, sabi nung Maricar Serrano, pinost niya yung di umani naging statement ng Pangulong Duterte, hindi nga nakatapos kahit second year college. Ako, tinapos ko lahat. Alam ko ang ginagawa ko, GAGO ka. Ayan. So, sa pagkakaintindi ko, ang pinapatungkulan niyan ng Pangulong Duterte ay si PBBM. No? Ito pa. Sabi dito, Duterte to Marcos, ikaw, PI ka, hindi ka nakatapos. Former President Rodrigo Duterte criticizes President. Ayan. Basahin nyo. Kanya lang po magbasa. At nauumay na po ako sa mga ganyang salitaan. Ayan. Tapos, tinawag na naman po niyang adik ang Pangulong Marcos dito. Nung una, sinabi niya, nasa Fidelis. Tapos, nung sa isang interview niya, sinabi niya, wala daw siyang sinasabing ganun kay Pangulong Marcos. Hindi daw adik, ganyan, na parang itinanggi. Tapos ngayon, ito sinasabi na naman. Hindi ba mga kababayan, parang may mali? O hindi lang parang, may mali talaga. Inconsistent at hindi mo talaga alam kung ano yung pinaninindigan niya or nila, ng camp nila. Ayan, sila Panelo, sila Harry Roque. 'Di ba? So, nasa sa inyo, kayo na lang po humusga. Ito ang isa sa mga reasons kung bakit kahit kakamping ako at hindi ko binoto si PBBM, sinusuportahan ko na siya ngayon. But don't get me wrong mga ka-BBM supporters at mga kakamping, no? Hindi ko iiwan sa Atty. Leni Robredo. Supporter pa rin po niya ako, mga kababayan. Pero hindi naman masama kung susuportahan ko ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas dahil yun po ay hindi lamang pagsuporta sa Pangulo, kundi pagsuporta rin sa bansa natin, sa buong bansa, sa mga Pilipino. Lalo pat ngayon na nakikita ko yung sinuportahan ko noong 2022 sa Atty. Leni Robredo ay nagpapahayag, ayan, nagbibigay siya ng kanyang pahayag na open siyang makipagtrabaho, makipagtulungan, makipag-ugnayan sa gobyerno. Bakit? Kasi sa ngayon, hindi na po dapat sarili natin ang iniisip natin, kundi yung kung ano ang magagawa natin sa bansa, kung ano ang magagawa natin sa kapwa natin Pilipino. Ang dapat na iniisip natin, total naman, magtatatlong taon nang tapos ang eleksyon, ang dapat na iniisip natin is yung magsama-sama tayo at magtulungan, no? Hindi yung puro drama at awayan at batuhan ng masasakit na salita. Well, in fairness kay Atty. Leni at kay PBBM, hindi ko naman sila nakaringgan na gumante
na nagsabi ng masakit na salita sa kapwa nila. Na kahit binastos sila, minura, no, ginawa ng fake news, kung ano-ano pa. At least ako, never ko silang nakaringgan na bumato ng below the belt or profanity para gantihan yung mga taong nagsasalita sa kanila ng masakit, no? Pero mga kababayan, ewan ko sa inyo, ako po ay nauumay na at napapagod na sa ganyang salitaan, no? Salamat, Atty. Lenin, sa pagpapakita mo ng iyong openness or yung handa ka, bukas ka sa pakikipagtulungan sa gobyerno. Salamat at hindi ka sumasali sa mga nang-aaway, no? Salamat at nagiging mabuting ehemplo ka sa aming mga Pilipino na gusto nang suportahan ng gobyerno para sa ikabubuti ng bansa natin. Alam nyo, mga kababayan, siguro nga mas okay yung hindi na lang sila nagsasalita at mag-focus na lang ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagtatrabaho. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang proof na nagtatrabaho po siya. Okay pa na mag-focus ka na lang sa trabaho mo, intindihin mo na lang yung mga Pilipino, asikasuhin mo na lang yung bansa, ilayo mo na lang yung sarili mo sa drama at sa masasakit na salita, no? Mas okay pa na at tayong mga supporter tumulong at sumuporta na lamang po tayo, no? Ang sa akin lang, sa dating Pangulong Duterte at sa mga DDS, kung hindi nyo kayang irespeto yung pagkatao ng Pangulong Marcos Jr. ngayon, sana man lang irespeto nyo yung posisyon niya bilang presidente, yung pagka-presidente niya. Dahil yan namang pagka-presidente niya, yung posisyon niya ay hindi niya minana sa mga magulang niya. Yan po ay binigay sa kanya ng mga Pilipino. Ipinagkatiwala sa kanya ng mga Pilipino. Kung hindi ninyo irerespeto or kung hindi natin irerespeto ang pagkapangulo ng isang tao o ni BBM, parang hindi na rin natin narespeto ang bansa at ang mga Pilipino. So kung hindi nyo kayang irespeto ang pagkatao ng isang tao, in this case, si Pangulong Marcos Jr., sana man lang kahit yung posisyon niya bilang Pangulo ay irespeto natin. Dahil yung po ay para sa bansa, para sa Pilipinas. No? Hindi yung para sa pansarili niya. Hindi niya yung personal na pag-aari. Yung pagkapangulo ay pag-aari ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Sana po irespeto natin yun. Yun lamang mga kababayan, mga kakamping, kayo na po ang bahala, no? Naniniwala ako na matatalino kayo, matatalino ang mga Pilipino. Sana gamitin natin yun, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Maraming pong salamat sa panonood.